VP Inday, earlier we talked about the Bukana Bridge, and you made mention that you're going to refer the situation with the former president. Ano po yung desisyon ni Yes. former president? Nag-ano lang ako kanina ko, kwento, yung backstory ng Bukana Bridge. And then he said na okay na naman. So, ang nangyari dyan ay ang Bukana Bridge is kapatid buong coastal road ng Davao City. So, hindi siya yung coastal road, hindi siya makakatawid ng Bangkerohan River kung wala yung Bukana Bridge. At that time, na mayor ako, may budget ang coastal road, pero unfunded ang bridge. And it was made known at the time to former President Duterte that the bridge is unfunded. Mm-hmm. At siya ay naghanap ng paraan para mabigyan ng pondo yung budget, yung bridge. Mm-hmm. So noong nakahanap siya ng pondo, ay sinimulan yung negotiations, sinimulan yung mga planning, lahat ng paperworks para doon sa bridge na yon ay sinimulan. But ngayon, nandiyan na yung bridge, so dapat nating pagpasalamatan para sa akin bilang isang Dabawenyo at syempre sa mga tiga Mindanao na din dahil nagbe-benefit din sila doon sa coastal road na yun, no? Traveling from south to north of Davao in the region. Nagpapasalamat kami kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi siya tumigil sa paghahanap ng pondo para doon sa tulay. At syempre, nagpapasalamat tayo sa People's Republic of China dahil buong-buo nila binigay yung entire cost ng tulay na iyon. So walang gastos ang City Government of Davao, walang gastos ang Pilipinas para tayo magkaroon ng bridge na iyon. At napakahalaga ng bridge na iyon dahil hindi mag-connect ang south to north kung wala yung bridge. What is your reaction, VP, with the statement of President Bongbong Marcos saying that this is one of the 4 legacy projects under his administration so far? Basta sa akin na lang. Bilang Dabawenyo at bilang Mindanaon, nagpapasalamat ako kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil ang totoo talaga niyan, alam